Praise God. Hallelujah. So, pinagpala umaga po, hindi lamang po dito, kundi sa lahat pong nakakapanood ng live. Mabilis po ang mga pangyayari ngayon at napakagulo ng mundo. Glory to God. Hallelujah. Sabi po, meron pong prophecy na meron daw malakas na darating sa Pilipinas na magnitude 8.2, sabi. Pero sabi ko nga, kahit bagyong malakas, kahit tsunami, mas malakas pa rin at mas laki pa rin ang Diyos natin sa lahat ng ito. Amen? Kaya tayong lahat na naniniwala sa ating Panginoon, naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan niya. Amen? Kaya isama natin sa ating panalangin ang ating minamahal na bansa dahil nakakatakot yung mga hula nila sa ating minamahal na bayan. Ang Amerika maganda kasi nagkaroon ng revival. Pero may namatay muna bago nagkaroon sila ng revival. Ganoon talaga eh. May nagsasakripisyo. So ngayong umaga, simulan natin ang gawain natin sa pamagitan ng panalangin. Glory to God. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa umagang ito. We praise you and we worship you. Tinataas po namin yung kamay namin sa iyo bilang tanda. Hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya sa umagang ito, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo naman po sa amin ngayong araw ng linggo, sa kabila po ng kaabalahan ng mundo, sa mga bagay ng mundo, narito po ang mga anak mo para magpuri at magpasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin lahat. Kaya Lord, hindi lamang po sa buhay namin, sa buhay po ng aming mga pamilya, kahit sa ang lupalop ng mundo, ninyo sila naroroon ngayon. At Lord, sa oras na ito, tinataas po namin ang aming minamahal na bansa na nakaharap sa isang malaking problema, pero katulad po ng sinabi at binanggit ko, ano man ang dumating sa aming mahal na bayan, mas malaki pa rin at mas makapangyarihan ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya Panginoon, salamat po ng marami dahil kami kabilang po sa pamilya mo at kami bilang mga anak mo, alam namin at nakasisigurado kami, ano man ang mangyari, hindi mo po kami pababayaan. Kaya sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil ikaw lamang ang dapat maitaas sa buhay namin. Ang Diyos na makapangyarihan na nakikita ang lahat ng bagay. Amen. Salamat po. Ito pong aming panalangin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. Praise God. Sige po. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon? Amen! God is good kasi nandito naman tayo ulit. Sa linggong pinagdaanan natin, kahit ako wala, masaya pa rin ako na nakapunta ako ngayon. Kasi nga, meron pa rin yung konting sakit sa baywang, pero okay lang. Diba? Para naman ito kay Lord. Kaya yan. Amen. Sa lahat ngayon, ipupuli natin kay Lord, lahat ng ating mga blessing, at saka sa mga weaknesses natin, lahat surrender natin kay Lord. Amen. At sa ating mga pamilya na sa Pilipinas, kahit mga nag-aalala tayo sa mga lindol, at mga nangyayari sa mga floods ngayon, pero bagkus, nandiyan pa rin si Lord. Kapit lang tayo, no? Amen. So let's praise the Lord. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Sigaw! Pagpuri sa Panginoon. How good it is when bread and love together. If you only see it. Let's go! Oh, how good it is when bread and love together. Can you
Yes, Lord. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Masaya ba kayo? Amen. Welcome back at Wen. Ngayon na tayo nag-pray. Nagpalang umaga po, mga ka-sister, mga kapatid. Palang umaga. Lord, maraming pong salamat at nandito na naman po kami para po pag-aralan ang inyong mabuting salita. Lord, nawa po ay bigyan niyo po ng kataluyuhan ang matuturo sa amin ng inyong magiging balita na si Pastora. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, lalo-lalo na po ang kanyang kalusugan. Ngayon rin po kami, Lord, sa po ng aming pamilya. Lord, huwag niyo po pababayaan ang aming pamilya. Yes, God. Yun po ang lagi namin idinadalangin sa inyo. At nawa po, Lord, ang aming pag-aaralan ngayon ay baunin namin sa aming isip at sa puso at sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Maraming po salamat, Lord. Ibinibigay po namin sa iyo ang mataas na papuri. In Jesus' name, Amen. Okay, continue to praise Jesus. Amen. Lahat, isisigaw natin yan kay Lord. Lahat ating halinarin, lahat ating mga anxiety. Only to you, Jesus. Amen. Oh, sing praises to your name. Oh, Lord, praises to your name. Oh, Lord, for your name is great and praise to be praised.
Yes, we praise you, Jesus. Only to you, Jesus, we praise you. Yes, Lord, we magnify your name. Your name is greater than others, God. Your name is power. Your name is healing. Your name is peace, O God. All our anxieties, O God. All our difficulties. We surrender everything to you, God. Because your name is power. When you say Jesus, everything will be fine. Everything Jesus. Jesus is the way. You need healing. You need peace. Oh, hallelujah, Jesus. We don't want anything, but Jesus wants us to be happy. Jesus wants us to be faithful, despite of our faithfulness, because we are weak. But Jesus gave us courage and hope, because we cling always to the power, the name of Jesus. Amen. Every word that comes from your mouth is a prayer. So when we say Jesus, Jesus will answer you. Amen. Amen. Hallelujah. Just speak to Jesus. Speak to Jesus. Yes, speak the name of Jesus. Yes, speak to Jesus. Every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I see Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark connection starts to rain. There is hope and there is freedom. I see Jesus. Your name is high.
Shout Jesus on the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus on the mountain, I speak the holy name. Oh Jesus, shout to Jesus, shout to Jesus, shout Jesus on the mountain. Jesus in the Lord, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus from the valley, I see the holy name. Oh Jesus, your name is power, your name is healing, is Yes, speak to Jesus. In the name of Jesus, Jesus, what we are protected, Jesus. Over every heart and every mind. As I know there is peace within your presence. I sing Jesus. Just wanna see the name of Jesus, Jesus and Jesus, over every heart and every mind. In your presence, I speak Jesus. Yes, it's your name is power. Jesus.
Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Yes, we speak the name of Jesus. In Jesus' name, Amen. Glory to God. Palakpalan. Sarap. Sarap gumawit sa Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Napakabilis po ng panahon. Katulad po ng sinabi natin kanina, today is October 12. Next week is October 19. Napakabilis po. Sabi nga, pinabibilis na ng Panginoon. Para po, sabi nga, kung hindi raw po pabibilisin ng Panginoon ang mga panahon, baka po walang maligtas. Amen! So, katulad po ng pinag-uusapan natin ng mga nakaraang linggo, ang pinag-aralan po natin ng nakaraang linggo is, are we really in relation with Jesus? Kasi po, habang wala kang relasyon, hindi po automatic. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang may karapatan lang pong maging anak niya ay yung mga taong tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. So, kaya po sa ating pagiging anak ng Diyos at pagiging Kristiyano, sabi nga, nung tumanggap tayo, ang ibig sabihin po, by faith. Lahat po yan by faith. At kung wala pong pananampalataya, wala pong kwenta ang ating pagiging Kristiyano. Kaya po, sabi, di po ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes and not perish, but have an everlasting life. So, sino po? Yung pong sumampalataya. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko pong tawagin muna si Ate Weng. We miss you, Ate Weng. You have been in the Philippines for so long, for so many months. Alam ko maraming nangyari. Maraming nangyaring maganda sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Ate Weng. Bago tayo magpatuloy. Ate Weng, welcome. Welcome home. This is your home. Praise God. I miss you mga kapatid. Parang hindi ko alam ang umpisahan ko dahil sa anong tawag nito? Sa pagbalik ko, talagang namimiss ko kayo ng super. Parang hindi ko ma-express kasi nung dumating ako, parang gusto kong magsimba pero linggo pala akong dumating noon. Tapos bigla akong pinapasok ng amo ko, diretso basura. Parang wala akong pahinga, kaya ang dami kong naririnig na bakit ang payat ko. Sabi ko, pasensya kayo. Talagang hindi naman ako nagbakasyon para pupunta at magpahinga doon, kundi napunta ako dahil tungkol sa tatay ko. Pero praise God pa rin dahil sa 2 buwan ko doon na nag-stay, dahil 1 month lang dapat sana ako mag-stay doon, yun ang binili ko sa ticket ko. Dahil sa mga maraming mga pagsubok na dumating, sabi ko nga hindi dahil Kristiyano ka ay maliligtas ka na sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Pero ang napag-aralan ko ay dito ako pinapatibay sa pananampalataya ni Lord dahil para maligtasan ang mga pagsubok na yan. Kaya sabi ko, Lord, mga pagsubok yan para ginagawa mong mga testimonyo namin sa buhay namin. Kasi nung namatay ang tatay ko, bali 20 days siyang nag-stay, nakaburol sa bahay ng nanay ko. Dahil inantay namin yung magkapatid dahil gusto nilang umuwi. Dahil siya ang nagpalaki sa kanila, kumbaga. Dahil iniwanan ko, 1 year old pa lang si Joy sa kanila noon. Wala nag-umpisa akong nag-abroad na maliliit pa ang mga anak ko. Kaya bilang tatay nila siya, kaya masakit ang loob nila na hindi sila umuwi doon. Kahit daw matanggal sila sa trabaho, basta makita nila ang tatay, mga ganun. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa mga araw na dumating na yon at awa ng Diyos naman, kahit masakit nga, natanggapin na wala na ang tatay namin, pero siguro, yun na rin ang talagang hangganan na binigay ni Lord ng buhay niya. Kaya salamat at
na nagawa niya lahat ang mga gusto niyang isinyer sa church, mga pagpalago ng church o mga na-advisean niya ang mga gusto niyang mashiran na mga kapatiran. Kaya pagkatapos noon, 1 month na yung tatay namin, siyempre wala nang kasama ang nanay ko. Ako na ang kasama niya sa bahay niya. Kumbaga, dadalawa na kami. Siyempre, nalulungkot pa yung nanay ko. Minsan, bigla kaming umiiyak na nahiga yung nanay ko sa kabila, nahiga ako dun sa kabila. Minsan, bigla kaming lumuluha. Maalala namin yung tatay ko na wala siya, ganun. Tapos, dumating na naman ang pagsubok. Yung oras ng flight namin, halimbawa, flight sana namin bukas. Na naghahanda na ng mga balidya ng gabi na yon, biglang hindi nakahinga yung anak ko na panganay na tawag nun, yung umatake ang asma. Nakaamoy lang ng tabako, may nagtabako, bigla na siyang hindi nakahinga. Dinala namin sa ospital. Ay hindi kaya yung 3 ospital namin tinakbo-takbo. Talagang hindi na siya makahinga. Sabi ko, Lord, sabi kong ganon, ito na sigurong pagkakataon para ang anak ko, dahil hindi pa siya nagiging karelasyon natin, sabi ko, binulong ko sa kanya, Lord, sabi kong gano'n, ito na sana ang pagkakataon para bigyan mo siya ng bagong buhay at magiging testimonyo niya sa buhay niya, ang aking anak, dahil siya hindi pa nanampalataya sa'yo. Gusto namin magkakaisa kami na manampalataya sa'yo, Lord. Sabi kong gano'n, extensionan mo ang buhay ng anak ko dahil sabi nila, magpirma na daw kami dahil lalagyan na daw ng tubo ang ating anak papunta sa puso dahil hindi na talaga kaya ang oxygen. Kumbaga, ang hinga na niya ay parang wala nang hinga. Talagang hindi ko na kayang tignan ang anak ko nung ilipat nila sa ibang malaking hospital na, sa General Hospital. Buti nandyan si Joy, tinanong ako, nanay, kaya mo bang sumama sa ambulansya? Dahil sinakay namin sa sasakyan namin, pero siyempre, inilipat na namin sa ambulansya kasi hindi na namin kayang samahan. Nandun na yung mga nurse, sumama na sa ibang kasama. Si Joy ang malakas ng loob, siya ang sumama sa ambulansya, pasok agad. Tapos sabi nila nung makarating kami dun sa pangatlong hospital, wala daw space sa ICU. Diyos ko, saan namin dadalhin, Lord, ang anak ko? Itutuloy mo na bang kukunin? Sabi kong ganun, parang nakoy nakikiusap na ganun para wala akong isip. Lord, sabi kong ganun, walang imposible sa'yo, Lord. Sabi kong ganun, gumawa ka ng malaking himala sa oras na ito, Lord. Sabi ko ganun. Sabi man ang mga doktor, pero ang sabi mo, Lord, kung sino ang mananampalataya sa Lord, nagtitiwala kami na ikaw ang pinakamalaking doktor ng aking anak, Lord. Sabi kong ganun. Tapos alam mo, pinag-stay nila ng, sige, pinagpirma kami kung tutubuan nila, kung gusto ba namin na doon lang siya sa information na mag-stay, okay lang ako. Kasi baka itatakbo ko, mawalan na lang hininga ang aking anak sa daan-daan kung saan pa namin ihahanap na malayo yung hospital. Sabi kong gano'n, kaya inaccept nila ng puting oras doon, sabi nila baka 1 to 2 days bago kayo may ma-accept sa ICU. Di sabi ko, bipirma yung anak ko na ang sabi niya tanggalin daw yung tubo dahil mamamatay na rin daw. Saka hindi niya kaya kasi masakit talaga yung tubong ipasok dito sa ano. Sabi ko, nung titingnan ko lang siya, talagang mata niya na, nag-cover na puro dugo. Parang nangitim na mga mata niya. Ganon. Kaya ang akala ko, bagong buhay ang binigay ni Lord sa kanya. Tanggap ko na bagong buhay dahil lahat ng kasama namin sa ICU namatay. Diyos ko. Tapos makikita namin na maya may mamamatay. Diyos ko po, bakit? Sabi ko gano'n. Anak, wag mong tignan yung mga ganyan. Baka ma-nervous ka. Sabi ko gano'n. Alam niyo, yung habang nagdadasal, sabi ko doon sa manugang ko, anak, hipuin mo man ang asawa mo at ipagdasal mo siya. Malakas ang panalangin mo kasi lalaki ka. Sabi ko gano'n. Umiyak kami, nagtinginan kami, nandun ako sa paa. Basta hinihipo ko lang siya ng hinihipo habang siyang umiiyak siya yung anak ko na yung hininga niya ay ang lakas ng hinga niya na, ang tagal yung hinga niya na gano'n, makikita ko lang yung tiyan niya. Diyos ko po. Tapos, nung ililipat na sa ICU, dinandun na nga kami. Sabi ng anak ko, nanay, dahil hindi na siya makasalita, ilang araw siyang sabi, tinanong ko dun sa doktor, kasi flight ko sana bukas, di wala na, nag-penalty na ako, dahil wala na, hindi ko kayang iwanan ng anak ko na ganito siya. Sabi ko gano'n, pupunta ako ng Italy, tapos makikita ko ang anak kong ganyan, ayaw kong umuwi, sabi ko gano'n sa dalawa, di nauna na sila Joy at Ruth.
Tapos, dahil mag-plate ang mga anak ko ng mamayang hapon, ay nandun pa kami nga sa ICU, ay hindi pwedeng may pumasok doon. Kung sino ang bantay mo, hanggang lalabas yun ang mag-stay. Walang pwedeng pumasok, kahit sino. Ay nakiusap ako doon sa doktor, ayaw nga pumayag. Buti na lang, talaga ang bait ni Lord. Mayroon tayong kapaniwala sa na taga sa amin na doktor sa pananampalataya. Hindi namin alam na nandoon pastora, na doon siya nagtatrabaho. Sa ICU din mismo siya. At doon mismo siya na destino. Nag-text yung pastor sa akin, pastora, sa messenger. Ate, baka nasaan kayo kasi hindi kayo pwedeng mabisita dyan eh. Sabi ni doktora, ganito, sabing gano'n ni pastora. Teka, i-message ko si doktora nandyan daw sa ICU. Diyan siya naka-destination ngayon. Pumasok siya, biglang namin nakita. Yung pala kaibigan ni Ruth. Yung doktora na yan. Ay, Diyos ko, pumunta siya, bumulong siya. Tapos akala ko ano ang ibubulong niya. Yung pala ipinag-prepare na niya yung anak ko. Nagtataka yung mga doktor na kung bakit daw kilala namin yung doktor na yon. Sabi ko taga sa amin, friends ng mga anak ko. Sabi ko gano'n, ka-friends mismo ni Ruth yung siya nung kababata niya. Kaya sabi ko, praise God, siya ang inutos mo, siya ang dinala mo para kami makapagpapasok ng tao. Kaya bago nag-pray ng mga anak ko, nakiusap sila na papasukin daw dahil nandun siya. Ay, di walang nasabi yung mga doktor. Pinapasok niya para nabisita ni G at Ruth yung ate nila na nagpaalam lang, nagkaway-kaway. Nag-iyakan sila kasi hindi nila makausap ng kapatid niya. Sabi ko, panalangin niyo kahit nasaan kayo anak, tulungan niyo kaming magdasal na bigyan ni Lord ang bagong buhay dahil sinanay tayo ng pananampalatayang talagang tumayo, still ba tayo? Yung parang hindi mawala sa akin yung kanta na yan na still dahil talagang kahit anumang pagsubok na tumating sa buhay, hindi ka yung matitinag. Sabi ko, praise God, ang sabi ng doktor ay kung minsan mga nagtutubuan daw 1 month o 2 months ang mga bago makalabas. Ay, Diyos ko talagang himala. 6 days. Sa awa ng Diyos, maya't maya, everyday na ini-x-ray. Wala naman makita. Na okay naman ang mga pulmon niya, okay naman ang mga baga, lahat ay okay naman. Kaya, praise God, sabi kong gano'n. Tapos nung 5 days na siya, tinanggal na, sabi nila, lakasan mo pa ng huminga bukas, pwede ka nang matanggalan ng tubo. Sabi nga, praise God, talagang niyakap niya ako ng anak ko, niyakap niya. Nanay, salamat, sabi niya, gano'n, salamat, nanay. Hindi sa akin, anak, magpasalamat ka kay Lord kasi bagong buhay mo ito, hindi ko alam, wala ka na sana ngayon. Sabi ko, wala ka na sana, kaya sabi ko, anak, sana bumalik ka at magpasalamat ka kay Lord at hindi ito biro. Sabi kong gano'n, hindi ito biro. Manampalataya ka kay Lord dahil yung buhay mo, ibigay mo dahil hindi yan sapat yung pasalamat mo, kundi yung sumunod ka ba, yung gusto ni Lord. Sabi kong gano'n, praise God. Ngayon, nagpunta na siyang kusa na hindi ko inutusan. Purihin ang Diyos. Kusa siya dahil nahiya pa siya na pumunta. Alam niyo ang ginawa niya. Sabi niya, nanay, isakay mo ako doon. Nahiya siyang magpunta. Bumili kami ng yung e-bike para lang sa, kami, 3 kaming makasakay. Pati yung isang kapatid ko, ang layo ng nanggalingan niya, sumama na pastora sa akin, ate, gusto ko lang sumama magsimba. Praise God, purihin ang Diyos. Hindi namin mapasimba yung anak ko na yon. No, ni prayer, ayaw niyang sumama sa prayer. Kontra siya lagi. Kumukontra lagi. Lahat ng sinasabi namin. Pero sabi ko, Lord, hindi ko kayo pipilitin. Sabi ko sa kanya, ayaw ko na mamilit sa kanila. Lord, ikaw po ang kumatok sa puso at isip nila na makita nila na ikaw ang nagpagaling sa aking anak. Kaya, praise God, ngayon, 3 linggo na siyang nagsisimba daw, sabi ni Pastora. Praise God, purihin po ang Diyos. Amen. Diba? Glory to God. Hallelujah. Minsan ang paraan ng Panginoon ay hindi maganda. So, hindi maganda sa iba, pero ang Diyos nakaprogram na yon. May plano na nga, diba? Sabi sa Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Kaya nga nakakalungkot di ba? Minsan, kailangan pag dumating tayo doon sa punto na, di ba? So, sabi nga, yun yung sinasabi natin na kung ayaw mong lumapit ng patayo,
lalapit ka ng paluhod, di ba? Praise God. Pero dahil mahal tayo ng Diyos at mahal siya ng Diyos, hindi pumayag ang Diyos nang hindi siya makakilala sa Panginoon, di ba? So, ang paraan niya talaga minsan, sabi nga, doon sa worst scenario ng buhay mo, doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya pala yung title ng ating pag-aaralan is Faith That Can Move Mountain. Kasi, ang kailangan natin sa ating kapanahunan ngayon ay yung pananampalatayang kayang magpaipod o magpatalo ng bundok. Sabi, bundok ng problema, bundok ng financial, bundok na relasyon, and whatever problems. Sabi nga sa ating Panginoon, walang mahirap, madali lang yan. Amen? Naalala ko nung ang Panginoong Hesus ay nandito habang siya naglalakad, sabi niya, may dinala kasing isang dinaalihan ng devil. Kumbaga, bata pa siya, gano'n na siya. Ngayon, dinala sa kanyang mga alagad, hindi nila mapagaling. Okay? So ngayon, nilapitan natin ang ang Panginoon. Ang sabi nila, sabi nila, afterward, the disciple asked Jesus privately, why could not we cast out the demon? You don't have enough faith, Jesus told them. I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Baka tulad ng problema ni Ate Weng, di ba? Malaki yung kanyang problema, malaki yung mountain na nakadagan sa kanila. Pero hindi siya tumigil, di ba? So, sabi nga, ang kailangan natin is faith that can move mountain. Sabi nga, sa mga anak ng Diyos kasi, iba, believe and you will see. Sa mundo, to see is to believe. Pero sa ating mga anak ng Diyos, believe and you will see. Kapag hindi ka nanampalataya, hindi mo makikita talaga. Amen? So, sige, basahin natin sa Tagalog. Nang sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi sumagot? Sumagot si Jesus. Ay, bakit kaya? Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Sumagot si Jesus, dahil sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya na kayo, kahit sa sinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi niya magagawa. So, totoong-totoo po yan sa buhay natin. Kaya po, sa buhay natin kinalalagyan ngayon, kung wala tayo sa Panginoon, mahirap ang buhay. Amen. Kasi lahat ng nasa paligid natin, pabulok na ng pabulok ang mundo, kahit anong gawin ng mabuti, masama pa rin. Kaya kung wala tayong Kristo sa puso, napakahirap. Di ba? Mahirap ang buhay. Pero, simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, sabi ng iba, kasi kami naman mga anak din ng Diyos eh. Ang tanong, kilala niyo ba yung Diyos niyo? Di ba? So, hindi po automatic kung hindi yun lamang mga taong kumikilala at nanampalataya, yan lamang ang itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Amen? Amen. Kaya nga sabi, kahit anong daanin mo, kaya nga sabi niya, walang hindi magagawa. Lahat ay kaya niyang gawin. Nothing is impossible with our God. So, pwede ba tayo manalangin? Lord, salamat po ng marami sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ang pag-aaralan namin ay maging buhay namin. Na pagkatapos namin pag-aaralan ng mga lahat ng ito, ano man ang bundok ng problema, ano man po ang tsunami ng buhay namin o bagyo ng buhay na meron kami. Lord, alam po namin kasama ka namin, katulad ng aming binasan, sabi mo maging kasinlaki man lang ng buto ng mustasa ang aming pananampalataya, kaya naming itulak kung ano man ang may problemang meron kami na bagyo ng buhay, bundok ng problema at kabigatan, bundok ng pinansyal o anumang bagay. Lord, kaya po namin itong maitulak sa pamamagitan mo na siyang nagtutulak sa amin para kami manampalataya. Salamat po sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon.
kahit ito ay ipinahiram mo lang din po sa amin. Sa umagang ito, nawa po pagkatapos namin aralin yung aming aaralin ngayon, Lord, magbabago ang aming pananaw sa buhay at sa iyo. Sabi mo nga, kung kilala namin ang Diyos na pinaglilingkuran namin at kilala kami ng Diyos na pinaglilingkuran namin, wala kaming dapat ikatakot anuman ang aming dinadaanan. Kaya sa umagang ito, marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Buksan mo po ang aming spiritual eyes and understanding at ako po, Panginoon, ikaw po ang magsalita sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So, katulad po ng sinabi rito, sabi po sa Hebrews 11:1 ng New Living Translation, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Ang pananampalataya daw po ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Di ba katulad ni Ate Weng? Nananampalataya siya. Kasi alam niyo po, totoo po na kapag nilagyan ng tubo, 50-50 ka na. At bihira lang ang nabubuhay nung nilalagyan ng tubo. Kaya ako, nung lalagyan ng tubo yung kapatid ko, tinanong ko kung ano yung hangin niya. In 95, huwag niyong lagyan ng tubo. Hindi namin pinalagyan ng tubo at ayaw din naman niya. Pero, praise God, salamat sa Panginoon. Talagang, sabi nga ni Ate Weng, second life, di ba? Kung nananampalataya sila na ang pananampalataya nila ay hindi sila nabigo dahil ang Diyos gumawa ng himala. Di ba? Alam niyo po sa buhay natin, napakaraming himala na ginawa ang Panginoon, pero hindi lang natin napapansin. Tama? Lahat simula nung nakilala natin ang Panginoon, sobrang daming himala ang ginawa sa buhay natin. Kasi minsan, natatanda lang natin, tinitingnan natin yung mga malalaki. Pero kahit na maliliit na bagay, himala pa rin po. Di ba? Kasi ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa ng lahat ng yan at hindi natin yan kayang gawin. So, kaya nga po sabi, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Tulad nga ng pinag-uusapan natin nung nakaraan, yung rapture, yung second death, second life. Sabi nga, naniniwala tayo dahil yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Di ba sabi? Sa Galatians 3:29 inaral natin, at kung na kay Kristo ka, kabilang ka sa lahi ni Abraham, at kasama ka sa pangako ng Diyos. So, kung pinangakuan tayo ng Diyos, sa kanyang pamamagitan ng kanyang mga salita, ito po ay matatanggap natin kung nananampalataya tayo. Amen? Amen. Kaya po, kung paano, Ate Nora, na ang heaven ay totoo, ganun din ang impyerno. Hello? Hindi, joke lang, Ate Nora. Kasi sinabi niya kasi noong one time, kung totoo daw yung impyerno. Sabi ko, kung gano'n katotoo ang heaven na nakikita mo, ganyan din ang impyerno. At yung second death, wala din yung katapusan. Eternal death. Hindi ka buhay spiritually kasi patay ka nga kaya ka nga nasa impyerno. Kasi kung ikaw ay nasa Panginoon, kasama ka sa kaharian ng Diyos, di ba? Kaya mahirap, di ba? Kaya kung wala kang Kristo, tama nga kasi minsan kasi katulad niyan, buong pamilya mo ay puro Kristiyano tapos merong isang hindi ba malungkot ka? Wala kang ginawa kundi manalangin ng manalangin. Pero naniniwala ako katulad ng sinabi ng Biblia, kapag ang isa sa sambahayan mo ay naligtas, ang buong sambahayan mo maliligtas. Tama, Ate Weng? O ngayon, lahat sila magkakasama na, di ba? So, kaya nga sa atin marami ang mga pinagpala dahil magkakasama yung buong pamilya sa church, di ba? Kami po, lahat ng mga anak ko, nakasama ko rin sa church ng matagal. Bagamat nagkahiwa-hiwalay kami at kung saan na napunta, sigurado ako, na heaven din ang punta nila, di ba? Yung mga kapatid lang nating iba na talagang matitigas na ngayon din unti-unti ring hinihipo na ng Panginoon. Di ba? Pagka nagkasakit, nare-realize, ay tama nga pala si ate, tama nga pala si mama, kailangan nga pala natin si Lord, di ba?
So, kailangan pa maging ganon. Kaya nga sabi, ang pananampalatayang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na di natin nakikita. Yung ang narito ngayon, hindi naman natin nakita to, di ba? So, ngayon, nakita natin. Kaya, marami tayong inaasahan pa na hindi pa natin nakikita. Amen? Glory to God. Sige po. Okay, Ate... Sa Hebrews 11:6, and it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Sabi po sa Tagalog, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang. Kaya mahirap po kung wala siyang pananampalataya. Kanina nga may nag-uusap kami ni Ate Maika tungkol doon. Kasi kung hindi nananampalataya siya sa Diyos, wala, di ba? Kasi nga by faith lahat ito eh. Kung wala ang pananampalataya ng isang tao, hindi mo siya, walang magagawa ang Diyos sa kanya kasi hindi mo naman siya tinanggap. Wala naman sa puso mo ang Diyos. Eh, sinong aakay sa iyo? Eh, di si Satan, di ba? Praise God. Kaya nga sabi, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang tao walang pananampalataya. Dahil ang sino man, at least di pakitaas, lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Di ba? Kaya nga tayo tinutulungan niya eh. Kaya nga sabi, pag hinahanap mo, alam niyo, ang salitang hinahanap, hindi hinahanap mo lang. Ang ibig sabihin niyan, inaalam mo, nakikipagrelasyon ka. You have a true and honest relationship with your God. Kaya po, kung may tama kang relasyon, minsan nga iniisip natin, di ba? Ang dami nating naririnig pa kahit hanggang ngayon. Sabi ko nga, kung talagang may relasyon ka sa Diyos, ang iisipin mo, puro sa ikabubuti ng kapwa mo. Tama, mali? Amen. Sabi nga, uulit na naman tayo. Ang bunga ng Espiritu ay paulit-ulit, di ba? Kababaang loob. Ano pa? Kabutihan. Kapayapaan. Sabi doon sa ating inawit, in the presence of the Lord, there is peace. And only in God we will have peace. Kaya nga tayo, sabihin mo nga sa katabi mo, mukhang bata ka, kapatid. Di ba? Si Ate Wing nga parang bumata eh, lumiit eh, di ba? Praise God. Hallelujah. Di ba, makikita mo sa aura ng mukha, kung may Lord ka sa puso, kahit dumadaan ka ng problema, masaya yung itsura mo. Amen. Kasi alam mo, may Diyos ka kasama na siya mong inaasahan, hindi yung sarili mo lang. Di ba? Kaya nga po, example of faith, meron pong nangyari dito sa 2 Kings. Ito po yung pinakamagandang example kung bakit faith that can move mountains. Bago po nang ang nangyari ang mga pangyayari niya, sabi po, sinabi ni Eliseo, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas sa ganito ring oras, magiging murang bilihin sa pamilihan ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal na harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sebada. Sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, kahit na ganoon, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoong kadami ang ani because He is looking on literal things. Ganyan po ang mga tao nakatingin sa natural na bagay. Tama? Kaya ang kanilang pananampalataya ay nakabase sa to see is to believe. Di ba? Tayo, naniniwala tayo, kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya, makikita mo na mangyayari yon, pero hindi ka makakakain ng kahit ano. Kaya po mahalagang pananampalataya natin. Kasi without our faith, we will not see the promises of God. Ate Gisli, bago tayo dumating dyan, pakibalik mo ako sa
Pangalawang Hari, pakihanap mo sa Pangalawang Hari 6:24 hanggang 33. Pangalawang Hari, kasi po nagkaroon ng tagutom during the time. Kaya dumating sila sa punto na yan. Okay? So dahil po sa tagutom, sinakop nila, nagkaroon ng gera. Parang yung nangyayari ngayon sa Ukraine, di ba? Sobrang nagugutom na sila. So during that time nila, lahat po yan, nakabakod yung kanilang lugar, yung city, di ba? Kaya kahit at Jerusalem, ganon. So ngayon, sarado lahat, walang bukas, hindi pwedeng lumabas, hindi pwedeng pumasok, kaya po nagkaroon ng taggutom. Okay? 6:24 to 33. 24 to 33? Sige. Okay. Yes. Okay, Ate Kisli, MBB. Tapos, sige, meron pa akong ipapagawa sa'yo pagkatapos mo niyan. Aha. O sige, diyan na lang. 2 Kings 6:24 to 33, Tagalog. Chapter 6, 24. Dito sa kabila, 2 Kings. Sa Tagalog. Ayun, Contemporary Bible. Sa Contemporary Bible. Teka. Ayan, sa Contemporary Bible, Ate Kisri. Doon. Ayan. Ay, diyan. 6:24 hanggang 33. Doon sa kabila tayo. Doon. Sa 2 Kings, alisin mo yung dalawang ito, itira mo lang yung isa na yon. Hindi ko umalis. Ayaw. Sige, doon lang tayo. Sa 24 natin basahin, okay? Sa 24, tayo magsimula. Para po malaman natin yung istorya. Kasi kung ikukomento ko lang sa inyo, 24, ayan. Kinalaunan, tinipon ni Haring Ben-Hadad ang Aram at ang kanyang bumukbo at nilusob ang Samaria. Dahil dito, nagkaroon ng malaking tagutom sa lungsod hanggang sa nagsitaasan ang ulo ng asno, 80 pirasong pilak at ng isang gatang ng dumi ng kalapati. Yung pong dumi ng kalapati, si Bada po yun, ay 5 pirasong pilak. So, kumbaga, yung isang ulo ng asno, 80, 80 pirasong pilak. So, nagkaroon, mahal dahil may gera, di ba? So, isang araw, habang dumadaan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumisigaw sa kanya, "Tulungan po ninyo ako, mahal na hari." Sumagot ang hari, "Kung hindi ka tutulungan ng Panginoon." Sabi niya, "Paano kita matutulungan? Wala akong trigo o katas ng ubas na maibibigay sa iyo." Pagkatapos ang tanong ng hari, "Ano ba ang problema mo?" Sumagot ang babae, "Sinabi po sa akin ng babaeng ito, kainin natin ang anak mong lalaki at bukas ang anak ko namang lalaki." So, anong ginawa nila? Kaya, niluto po namin ang aking anak at kinain. Na sumunod na araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya sa kanyang anak para makain namin, pero itinago niya. Ang takaw, ano? Isang bata, isang araw. Di ba? Glory to God. Hallelujah. So, ganun po kagrabe, ganun ka lala ang taggutom, di ba? Kaya, isipin mo, pag nagugutom ang tao, kahit ano kakainin. Tama? Pero kahit anak mo, kanain mo, grabe ka, no? Praise God. So, nung marinig ng hari ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya sa sobrang kalungkutan. Habang naglalakad siya sa gilid ng pader, nakita siya ng mga tao na nakasuot ng sako na nakasusunod sa kanyang damit dahil sa pagluluksa niya. Dahil hindi niya matanggap yung kanyang mga kababayan na kinakain na yung kanilang mga anak sa kagutuman. Di ba? Kaya sinabi niya, "Parusahan na sana ako ng matindi ng Panginoon ko
Hindi ko mapaputol ang ulo ni Eliseo na anak ni Shaphat sa araw na ito. Wow, tingnan niyo po siya. Ang sinisisi niya ang Panginoon, ang sinisisi niya yung lingkod ng Diyos. Nakaka-relate po kayo? Hindi ba ganyan sa church? Amen. Kapag may nangyayari, ang sinisisi yung pastor. Di ba? Lahat ng nangyayari sa church, kasalanan ni pastor. Di ba? So, nakakatawa po. Pero, wala, ganun po talagang buhay. So, kaya yung hari, galit na galit kay Eliseo, kay Propeta Eliseo. Kung maalaala nyo, si Propeta Eliseo ang assistant ni Elias. At kung paano naghimala ang Diyos kay Elias, naging doble ang himalang ginawa ng Diyos sa buhay ni Propeta Eliseo. Kaya ang sabi ni Eliseo, nakaupo si Eliseo sa bahay niya na nakikipag-usap sa mga tagapamahala ng Israel nang magsugong hari ng mensahero para mauna sa kanya doon kay Eliseo. Pero, bago dumating ang mensahero ng hari, sinabi na ni Eliseo sa mga tagapamahala, tingnan nyo, isang mamamatay tao ang nagpadala ng tao para pugutan ako. Kapag dumating na ang mga taong yan, isara ninyo ang pinto at huwag siyang papasukin. Ang hari mismo na kanyang amo ay kasunod niya. Habang nagsasalita si Eliseo, Ate Christy, pakitaas. Dumating ang mensahero ng mga hari at ang sinabi, ang Panginoon ang nagpadala ng paghihirap sa atin. Bakit hihintayin ko pa na tumulong siya? Tingnan niyo po, ano sabi niya? Ang nagpadala daw ng paghihirap ay ang Panginoon. Tatandaan niyo, nung tayo po'y dumadaan sa pandemic, di ba? Di ba nung pandemic, sinisisi nila ang Diyos? Hindi kaya yung mga kasalanan ng tao kaya nagkakagano ng buhay natin? Di ba? Halimbawa sa buhay natin, di ba? Minsan tayo nagtuturo, turo tayo ng turo. Samantalang ang may kasalanan naman din ay tayo. O minsan naman, talagang ipinapahintulot ng Panginoon yung problema at kabigatan natin dahil may gusto siyang gawing himala sa buhay ninyo. Di ba, buhay natin? Katulad din nung nangyari sa akin nung araw. Kung hindi naman din ako zero, hindi naman ako lalapit kay Lord, di ba? Katulad ni Ate Weng, yung anak niya, kung hindi pa nga siya natubuhan, hindi pa niya maiisip si Lord, di ba? Kasi ang tingin niya, kaya ko, magaling ako. Di ba, ganun tayo? Pero darating tayo sa punto na at ngayon, nawa ang tayong lahat. Alam ko po kasi pag nagbabible study kami, nasasabi natin na kasi ako rin naman ang may mali, di ba? Ngayon nasasabi na natin, naaamin natin sa ating sarili na mali ako, di ba? Hindi na tayo nagtuturo. Tama ba? Hello? Kasi pagka nalaman natin yan, nakilala natin, ibig sabihin, anak tayo ng Diyos. Hello? Dahil na-realize na natin, nagbago na tayo. Nagbago na ba kayo? Yeah. Talaga naman, di ba? Ang laki po na ipinagbago. Kaya nga ako natutuwa. Kaya nga po sabi namin, hindi paramihan, hindi pagalingan. Di ba? Yan ay patatagan ng buhay bilang isang Kristiyano. At kung totoo kang Kristiyano, hindi ka nakatingin sa katabi mo. Saan ka nakatingin? Kay Lord. Hindi ba kaya kayo narito para mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi naman para tingnan kung sino sa atin ang magkakamali. Di ba? Ang tingnan natin, yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At siya ang tingnan natin. Di ba sabi nga, kagabi nga naalala ko yung message ni Ate Naomi. Ang message ni Ate Naomi, nasa Romans 12, ate, ano nga? 12. Ang sabi doon, magpakagala kayo. Di ba? At magpakatatag kayo. At manalangin kayo. So, pag ginawa niyo yung tatlong yon, sa gitna ng lahat ng dinadaanan mo, ano yung sinabi ni Ate Naomi sa Galatians 5:7 ba o 4:7? Ang sabi doon, at ang di malirip na kapayapaan ng iyong puso ay isa sa iyo. Di ba, Ate Weng? Sa gitna ng dinadaanan mo, may kapayapaan ka. Di ba, nakakangiti ka pa, nakakapagsalita ka pa, hindi ka naglulupasay.
Tama? Di ba? Binibigyan ka ni Lord ng wisdom, binibigyan ka niya ng strength. Kaya nga, ang laki ng pagkakaiba ng may Kristo sa puso at ng walang Kristo di ba? Kasi pag may Kristo ka, kahit anong kalagayan mo, you are stand still. You will stand still. Nakatayo ka pa rin, di ba? Sabi nga sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you, just be still. Di ba? Still nga, sabi ni Ate Wing kanina, di ba, when the oceans rise and thunders roar, I will roar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Di ba? Kung alam mo si God siya, kahit anong bumagyo yan, mag-tsunami man yan, nakatayo ka pa rin dahil alam mo, poprotektahan ka ng Diyos na may-ari sa iyo. Alalahanin nyo, you are redeemed by His blood. Hindi ka tinubos ng binto at pilak, tinubos ka ng kanyang dugo. Kaya mahalaga ka sa Diyos. Pero you have to believe that you are a child of God. Kaya nga po lahat yan by faith. Kaya kung wala kang pananampalataya, sorry to say, wala kang makukuha. Di ba? Praise God. Hallelujah. Pero mabait pa rin ang Panginoon sa kabila ng ating mga pagkukulang at hindi natin katapatan. Ang Diyos tapat pa rin. Amen? Kaya nga may awit na kahit kailan, awit na lang tayo. Di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Alam niyo, pag alam niyo mahal na mahal ka ng Diyos, kaya nga si John at si Peter magkaiba Si John, ang lagi niya sinasabi, mahal ako ng Diyos. Ang sabi ni Peter, mahal kita, Panginoon. Di ba? Kaya may pagkakaiba Ngayon kung sigurado kang mahal ka ng Diyos, kaysa pagmamahal mo, dahil ang pagmamahal mo nagbabago, pero ang pagmamahal ng Diyos, kahit kailan, hindi nagbabago. Sabi nga, wala kang gagawin para madagdagan, at wala ka rin gagawing mali para mabawasan. His love is perfect sa sitwasyon mo kahit ano pa. Amen? Amen. Glory to God. Sige po. So, balikan natin yung ating pinag-aaralan. Sinisin niyan Diyos, di ba? Sabi ko dyan, makikita mo ang mangyayari yon, pero hindi ka makakakain ng kahit ano. So, binigyan ko po ng number 1. God can use anybody. Sabi po, may 4 na. Alam niyo po ba na kapag ikaw ay nananampalataya, doon sa sitwasyon mo, ang Diyos may ginagawa na. Iniisip mo pa lang, may sagot na ang Diyos. Gumagawa na siya ng paraan nang hindi mo nakikita. Di ba? Biruin mo, dumating yung doktora, nakangiti pa. Pinag-pray pa, di ba? Saan ka nakakita? Born again din pala. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya ang Diyos may paraan niya na hindi mo na alam. Basta manampalataya ka lamang. Amen? Amen. So sabi po, may 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. So ito po yung kasunod nung sinabing, di ba, pupugutan. Ang sabi ni Eliseo, Ate Christy, pakitaas mo nga ulit para ma-review natin. Doon sa verse 7, pakibaba pa, sinabi ni Eliseo, nung sinabing, di ba, hihingi ng tulong sa Panginoon, di ba, sabi, aasa pa ba ako? Siya naman na nagpadala nito. So, sumagot si Eliseo, sinabi ni Eliseo, pakinggan mo ang mensahe ng Panginoon. Bukas, sa ganito ring oras, magiging murang bilihin sa pamilihan ng Samaria. 1 pirasong pilak na lang ang halaga ng 1 takal ng harina at ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sebada.
Sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, ito po yung kapitan. Sabi niya, kahit na magpaulam pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Kasi nga, he's looking on his natural eyes. Di ba? Kasi tayo, hindi tayo doon nakatingin. Dahil alam natin, kahit ano pwedeng gawin ng Diyos, kahit nga siya magpadala ng anghel sa kalagitnaan natin, kaya niyang gawin eh. Di ba? So, kaya ganun na lang ang kanyang sinasabi. Sumagot si Eliseo. Kaya ang sabi ni Eliseo, ni Propeta Eliseo, makikita mo na mangyayari yun. Pero, hindi ka makakakain ng kahit ano. So, ngayon, merong 4 na kitongin na nakaupo. Sabi, ganito ang kwento. God can use anybody. May 4 na tao na may malubhang sakit sa balat na nakaupo sa pintuan ng lungsod. Sinabi nila sa isa't isa, bakit kailangan nating umupo rito hanggang sa mamatay? Tayo ba naisip natin yan? Hindi pa, sabi ko nga nung nakaraan. Ano ba yung papel natin? Uupo lang ba tayo rito? Sisimba, uupo, uuwi, sisimba. Diba? Alam ko, hindi naman tayo yon. Ang mga taga-PLGC, mababait naman yan at nag-iisip kung ano ang gagawin. So, ano po ang ginawa? Sabi po, bakit kailangan natin maburito hanggang sa mamatay? Kung papasok tayo sa lungsod, mamamatay tayo sa gutom at kung mauupo lang tayo rito, mamamatay din tayo. Ang galing nila, no? Madag-isip sila. Kaya pumunta na lang tayo sa kampo ng mga Arameo at sumuko. Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. So, nagdesisyon sila. Kaya ang alam niyo po, kapag po tayo nakapag-desisyon na, ang Diyos may gagawin na. Hello? Nakukuha niyo po ang revelation? Ako habang pinag-aaralan ko yan, natatawa ako eh, di ba? So, ano po? Sa taas pa, ate... Ano sabi? Nasa kanila na kung bubuhayin nila tayo o papatayin. Panlagay ko dyan. God create miracles in their bad situation. Hindi ba? Doon sa sitwasyon nating malala, may ginagawa ang Diyos. Hello? Di ba, Ate Weng? Sa gitna ng iyong sitwasyong hindi maganda, ang Diyos may ginagawa. Di ba? He is trying to show to your daughter na narito ako, may Diyos. Narito ako na nakatingin sa iyo na ako ang kailangan mo. Di ba? So sa buhay natin may mga ganyan. Kaya po sabi niya, kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga Arameo, pero pagdating nila roon, walang tao. Bakit? Tingnan niyo po kung anong ginawa ng Panginoon. Ipinarinig ng Panginoon sa mga sundalo ng Aram ang ingay ng mga karwahe, kabayo at mga sundalo. Kaya sinabi nila sa isa't isa, baka inupahan ng hari ng Israel, ang hari ng Eteo at ang hari ng Ehipto para lugsubin tayo. Kaya tumakas sila ng gabing iyon at iniwan nila ang mga tolda, kabayo at mga aso nila. Iniwan din nila ang kampo nila at iniligtas ang mga sarili. So sa takot nila, akala nila, nilusob na sila ng Ehipto at saka nung isang kaharian na nagsama na, natakot sila. So ang inisip nila, iligtas na lamang yung mga sarili nila, kaya sila ay nagtakbuhan. Ganyan ba tayo? Ang gusto lang natin iligtas yung sarili natin. Hello? Di ba? Samantalang yung 4 na ketongin. Di ba? So, anong ginawa ng Panginoon? Ginulo sila. Di ba? Pinaringgan sila ng maraming ingay. Kala nga, napakarami. Samantalang, iyabag lang naman ng 4 na ketongin nga lang yun eh. Di ba? So, ginamit ng Diyos sila. Pinaingay yung 4 na ketongin habang naglalakad. Di ba? So, nagulo sila. Akala nila marami. Pero sa totoo lang, yung 4 pa lang, may ketong. Di ba? Nakuha nyo? Amen. Na-pick up niyo yung message. Di ba? Ang galing? Kaya nga sabi,
Tumakas sila ng gabi ngayon at iniwan nila ang mga tolda, kabayo at mga aso nila. Iniwan din nila ang kampo nila at niligtas ang mga sarili nila. Okay. Number 3. Sabi ko po doon sa una, God creates miracle. Ito naman, God uses their situation to spread good news. Di ba? Ano po sinabi? Nung dumating sa kampo, mga taong may malubang sakit sa balat, isa-isa nilang pinasok ang mga tolda, kumain sila at uminom, kinuha nila ang mga pilak, ginto at damit, at itinago ang mga ito. Sa bandang huli, sabihin nyo, sinabi Sabi nila sa isa't isa, hindi ito tama. Balita ang nangyari sa araw ito. Kaya hindi dapat ilihim. Kung ipagpapabukas pa natin ang pagsasabi nito, tiyak na parusahan tayo. Pumunta tayo sa ngayon sa relasyon ng hari at ibalita ang nangyari. di ba? So, ano yung natagpuan nila? Pagpapala dahil kumilos sila. Tama? Di ba ganyan din tayo? Nung tinanggap natin ang Panginoon at lumapit tayo sa Panginoon, puro pagpapala ang ibinigay sa atin kahit matitigas ang ulo natin. Amen? Di ba? Binago ang buhay natin na bago ang ating pamumuhay. At tayo nakarating pa rito sa Italy. Hello? Kaya sobra tayong pinagpala. Kaya po totoo yung kalooban ng Panginoon pagpalain tayo. Kaya lang tayo minsan ang ayaw na tayo ay pagpalain. Naghahanap pa ng kung ano-ano. Di ba? Tingin pa ng tingin. Hindi natin malaman kung ano pa ang hinahanap. Di ba sabi nga, natagpuan na nila. Di ba? Katulad nga nila, ano sinabi? Kaya bumalik sila sa lungsod na Samaria at tinawag ang mga gwardiya ng pintuan ng lungsod at sinabi, pumunta kami sa kampo ng mga Arameo at walang tao roon, maliban sa mga nakataling kabayo at asno at naroon pa ang mga kagamitan sa tolda. Isipin mo, pagpunta na roon, sobrang pagpapala, busog na busog sila, marami pa silang naiuwi. Tapos, naisip nila, hindi lamang magandang balita ito, na hindi dapat ilihim. Hindi ba ganyan ang buhay natin? Kaya nga tayo naririto para mag-aral tayo eh. Para yung naranasan natin, iparanas din natin sa ating kapwa. Kaya nga sabi, yung buhay natin, ang maging buhay na patotoo. Kaya lang, lagi tayong binabaligtad eh, di ba? Parang ang lumalabas eh, laging tayo ang may diferensya. Pero praise God, hallelujah. Makikita naman niya sa pamumuhay, di ba? Kaya isinigaw ng mga tagapagbantay ang balitang ito sa mga tao hanggang sa nakarating ito sa palasyo. Bumangon ang hari ng madaling araw at sinabi sa mga opisyal niya, sasabihin ko sa inyo kung anong plano ng mga Arameo. Ayaw nilang maniwala, di ba? Alam nilang nagugutom tayo, kaya iniwan nila ang kampo nila at nagtago sa bukid. Iniisip nila, kapag umalis ang mga Israelita sa lungsod, huhulihin natin sila ng buhay. Pagkatapos papasukin natin ang lungsod nila. Sumagot ang isa sa mga opisyal niya, mas mabuti po na magpadala tayo ng mga tao para alamin ang nangyari. Kaya nating gamitin nila ang 5 natirang kabayo. Kung may mangyayari po sa kanila, hindi ito malaking kawalan, kaysa manatili sila rito at mamatay rin na kasama natin. Hindi ba? Nakapag-isip-isip sila. Kaya naganda sila ng 2 karwahe na may kabayo at nagpadala ang hari ng mga tao para alamin kung ano talaga ang nangyari sa mga sundalo ng Aram. Nakaabot sila hanggang sa ilog ng Jordan at nakita nila sa daan ang mga Arameo, mga inutusan at ibinalita ito sa hari. Pagkatapos, lumabas ang mga tao sa bayan at kinuha nila ang mga mahalagang bagay na naiwan sa kampo ng mga Arameo. Nangyari ang sinabi ng Panginoon na magiging 1 pirasong pilak lang ang halaga ng 1 takal ng harina at ganon din ang halaga ng 2 takal na sebada. Kaya nga, nangyari kasi si Lord ang nagsabi, di ba? Kaya lahat pong sinasabi nito, kapag pinaniwalaan mo, it will happen to you. Pero kung hindi ka maniwala, sorry. Di ba? Kasi kahit ba sinabi sa'yo,
ang destination mo ay heaven, ay ayaw mo namang maniwala, ay di sa impyerno ka rin pupunta, di ba? Oo, sigurado ka ba? Ba't nakapunta ka na ba doon? Di ba? Ganun ba yung mga tanong nila eh? Di ba, galing ka na ba doon? Di ba? Ba, subukan mo kaya muna. Eh, sige, mauna ka na doon. Di ba? So, sabi ko nga, faith is the key to your miracle. Di ba? Kung walang pananampalataya sa Ate Weng, makukuha ba niya yung miracle? Eh, di sasabihin nga, hayaan mo na nga lang yan dyan at hindi na yung maghahanap ng ospital. Hindi na niya ihahanap ng ibang lunas, di ba? Pero dahil alam niya na may pag-asa pa yung anak niya at naniniwala pa siya, abay, kailangan niya na magaling na doktor. Pero, hindi naman ibig sabihin na may faith ka, hindi ka nagagawa ng paraan, tutunganga ka lang, di ba? Yung iba kasi, yun na sinasabi, hindi po totoo yun. Kaya ko nga sinasabi, kung kaya ng faith mo, huwag ka magpa-doktor. Kung hindi kaya ng faith mo, magpa-doktor ka. Kasi yung doktor, binigay din ng Diyos yan. Di ba? Kaya ako pag hindi ko na kaya, dalhin niyo ako sa doktor. Mamamatay ako, di ba? Yung iba kasi, sabi niya, bakit? Kaya nga binigay yung doktor para doktungan yung buhay natin para alagaan tayo, di ba? Praise God. Hallelujah. So ano po, faith is the key to your miracle. Yun po yung number 4. Pinili ng hari ang pinagkakatiwalaan niyang opisyal para magbantay sa pintuan ng lungsod. Tingnan niyo kung ano nangyari. Nang magtakbuhan ng mga tao na tumbang opisyal at natapak-tapakan siya ng mga tao roon sa pintuan at namatay siya ayon sa sinabi ni Eliseo na lingkod ng Diyos nang pumunta ang hari sa kanya. So ano po nangyari sa kanya? Nayak-yak siya, di ba? Nag-stampede na nagkagulo, di ba? So dahil doon, ano nangyari sa kanya? Hindi siya naniwala. Biro mo sa dami noon, siya lang ang natigok, di ba? Siya pa yung opisyal, siya pa yung mataas. Alam nyo, ganyan minsan sa atin sa church Kung sino pa yung leader, kung sino pa yung matanda. Sorry to say, totoo naman yan di ba? Siya pa yung kontra-bida. Hindi ba? Sa halip na tumulong, di ba? Sorry, totoo naman, di ba? Sa halip na tumulong at manampalataya at maniwala at umalalay, glory to God. Wala po tayong sinasabi lang po natin ang katotohanan na yan, ganyan sa church, di ba? Pero salamat sa Panginoon, sa life giver, walang ganon. Hallelujah! Palakpakan nga natin si Lord. Glory to God. Hallelujah! Hindi ba kasi minsan, kung sino pa yung, meron mo siya pa yung opisyal, siya pa yung top leader ng hari, siya pa yung hindi naniwala, at sabi pa niya, kahit magpaulan, kahit mag-ani, kasi siyempre nga, kung aantayin mo nga naman ang aniyan, ilang buwan bago ka mag-ani, di ba? O hindi mo nga mararanasan. Di ba? Kaya nga kasi nakatingin sila doon sa natural. Di ba sabi? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your. Sabi sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at kaluluwa. Anong kasunod? At huwag kang mananayangan sa iyong sariling katalinuhan. Sa lahat mong gagawin, si Yahweh ay alalahanin at kanya kang itutumpa. Di ba? Itutuwid kanya. Di ba? Siya yung magdadirect ng patwa katulad ni Ate Weng. Biro mo, hindi naman niya hiningi. Hanap niyo nga ako ng kakilalang doktor, di ba? Yung pastor niya nag-message na, uy, baka naandyan yung, ang alam ko, naandyan yung doktor ng ganito, di ba? Hinanap pa ba niya yun? Hindi. Si Lord ang gumagawa noon. Kaya alam nyo, nakakatuwa si Lord. This message is eksakto dun sa lahat ng inaaral natin. Tama kay Ate Weng. Di ba? So, biruin mo siya, leader pa naman siya, hindi siya naniwala. Ano nangyari sa kanya? Dinayak-yak siya. Tigok siya. Di ba? Praise God. Namatay siya. Nangyari ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Bukas sa ganito ring oras, magiging murang bili sa pamilya ng Samaria. Isang pirasong pilak na lang ang halaga ng isang takal ng harina
At ganoon din ang halaga ng 2 takal ng sibada. Pakita sa Ate Kisli. Okay, tingnan nyo. Sumagot noon ang opisyal ng hari. Kahit na magpaulam pa ang Panginoon, hindi magiging ganun kadami ang ani. Sumagot si Eliseo, makikita mo na mangyayari yon, pero hindi ka makakakain nito. Iyon nga ang nangyari sa opisyal dahil natapak-tapakan siya ng mga tao. Di ba nayak-yak talaga? Oh. Dahil natapak-tapakan siya ng mga tao na nagsiksikan sa pintuan ng lungsod hanggang sa mamatay. So, nakuha nyo na. Sa atin po kasi, we need faith. Kung wala kang kaya nga sabi ng Panginoon, kahit gasing laki lamang ng butin ng mustasa. At yung faith na yun, Diyos pa rin ang nagbigay sa atin, ibinigay pa rin naman. Kasama ng Espiritong tinaglay natin, kasama yung faith. So, siya yung nagpapalakas at nagpapagana ng faith. Sabi po, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Kaya po, hindi lamang isang pakikinig, maraming pakikinig. At mai-establish mo lamang ang faith mo sa pamamagitan ng pagpapractice ng salita ng Diyos. Habang pinapractice mo, nakikita mo, totoo nga pala ang salita ng Diyos. Tatatag ka, sabi nga ni Ate Wing, you will stand firm in the Word of God. Habang pinapanamdigan mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory through Christ Jesus. O di ba sinusupply naman talaga yung kailangan natin? Di ba? Ang sitwasyon natin, parang feeling natin, wala na tayong magagawa. Pero Lord, ang sabi mo, ang pangako mo, call unto me, Jeremiah 33:3, and I will answer thee and show you the miracles that you have never seen in your life. Di ba sabi, tumawag ka sa akin at diringgin kita at magpapakita ko sa iyo ng mga himala na hindi mo pa nakikita. Di ba? Kaya po pag tinayuan mo yung mga yan, doon sa sitwasyong kinalalagyan mo, makikita mo ang kamay ng Diyos. Di ba? Kaya kahit ang sitwasyon mo sa tingin ng iba, wala nang magagawa. Di ba marami sa ating ganyan? Ang tingin ng ating kapwa na, wala nang mangyayari dyan. Ganyan-ganyan na yan. Wala na yung pag-asa. Di ba? Sino ka? Diyos ka ba? Di ba? Ako nang sinagot ko wala na daw pag-asa. Sino ka? Diyos ka? Ang sabi ng Diyos ko, pagpapalain niya ako O tapos nang nakita nilang pinagpapala, ano sabi nila? Saan kaya nagnakaw yung mga maghihinan yan? Di ba? Ganyan naman ang sinasabi nila. Ba't kaya yan nakaahon ng ganyan? Baka may ginawa silang mga milagro. Di ba? Hindi nila alam yung dinaanan mong pagtitiis at paghihirap na magtiyaga, manalangin, maging tapat sa lahat ng ginagawa mo. Diba? Nung nakita mo yung salita ng Diyos at sinabi sa iyo, ibabalik ng Diyos yung lahat ng nawala sa iyo ng unti-unti. Hindi sinabing isang bigla. Diba? So, nagtiyaga ka, nagsakripisyo ka, nagpakahirap ka. Di ba? Katulad ni Ate Weng, naghipakahirap siya, nagsakripisyo siya, di ba? Hindi ko pwedeng iwanan yung anak ko. Di ba? So nakita ni Lord yung puso niya. So binago yung buhay niya. Binago pati anak niya. O ngayon, relax na siya. Kasi alam niyo po kung bakit tayo komportable na nasa Panginoon, mahal nga mahal natin sa buhay. Whatever happens, time will come, magkikita-kita kayo sa heaven. Kung hindi nasa Panginoon yung anak mo, di takot na takot ka tuwing malalaman mo, di ba? Ang laki kasi ang laking comfort sa buhay mo kung ang buong pamilya mo ay nasa piling ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi ano man ang mangyari, kasi ayaw mong maisip na nasa heaven ka, yung anak mo mapupunta sa impyerno, di ba? Ang laking isipin. Ay, hindi naman ang iniisip natin, naku, dapat ang anak ko'y makapundar ng isang ganito kalaking bahay. Isang ganito ka. Di ba yun ang iniisip ng iba? Kailangan may mansion siya sa Pilipinas. Kailangan may sasakyan siya. Ang tanong, yun ba'y madadala niya pag siya'y namatay? Di ba? Wala. Kasi akala nila, pag sinabing pagpapalain kita, di ba sabi, nagpunta ako sa lupa para bigyan kayo ng buhay na masagana at buhay na pinagpala. Akala nila, sako-sakong soldi ang ibibigay. Yun ang hinahabol nila na
hinahabol. Ang tanong, aabutan ba nila yung hinahabol nila? Hindi. Kung ano yung tinakda, yun lamang, di ba? Kaya maging kontento ka at alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Siya mismo ang gagawa ng solusyon para ibigay sa iyo. Sabi nga, He knows the best for you. Alam na alam niya. Ano tagi daw? Natawa si Ano. Huwag kayong mga sayo lang. Wala kang pera o kailangan. Diba? Subukan. Tayo nga di ba? Isipin nyo, ang tagal na nating hanap ng euro. Nakaipon na ba kayo ng isang sakong euro? Di ba? Oh. Oh. Di ba? Oh, po, isang sakong papel na pinadala nyo sa Pilipinas. Di ba? Yung remittance. Pero, kahit ganito tayo, hindi tayo nakakaipon ng sako-sako euro, masaya naman tayo, tama? At saka yun naman mga mahal natin sa buhay, di naman naghihirap, di ba? Iyon po yung buhay na pinagpala, may kapayapaan ka, may kaayusan ka, masaya ka, hindi ka nagugutom, di ba? Yun lamang ay sapat na. Ang Diyos may nilalaan sa atin na para sa iyo na hindi mo kailangang isubsub ang iyong ulo at ikabkab pati bibig mo. Tama? Kaya po, alam niyo po, pag naalala ko yung buhay namin mag-ina, nakakatuwa no? Pag hirap na hirap ka, pinagchichismisan ka. Pag umaasenso ka na, chinichismis ka pa rin. Ang sabihin pa sa'yo, saan kaya nagkuha itong mga, siguro nagnakaw itong mga, di ba? Alam niyo po, hindi kong alam lamang nila yung dinaanan nating pagtsatsaga at paghihirap kaya tayo nakarating sa ating kinalalagyan. Hindi nila kaya yon. Tama? Naalala ko mayroong kay Ate Kisling itinuro kahapon, sabi niya dapat daw consistent. Sabi, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Darating din yung panahon, mag-aani kayo sa takdang panahon. Ang kanyang example, para daw gusto niya mag-diet. Kasi gusto niya mag-maintain ng kanyang health, yung body health niya. Kung halimbawa 64 ka at gusto mong gawing 56 ka, aba, marami kang gagawin, di ba? Hindi ka pwedeng mag-imagine lang. So, gagawin mo. Halimbawa, katulad ko. Di ba napansin niyo pag ako'y nagsasalita, hinahabo ako. Bakit? Tumataba ako di ba? At mataba na ako talaga. Pero simula po na ako'y nag-jogging araw-araw. 30 minutes na nagja-jogging. Kahit masakit ang binti ko, pakiramdam ko, tuloy pa rin ako ng jogging. Dapat consistent kayo sa ginagawa mo. Ngayon, kung gusto mo magbasa ka ng Bible, sabi niya, consistent pati sa relasyon mo sa Diyos, di ba? Kung gusto mo maging habit mo at buhay mo ang pagbabasa ng Biblia, you read it 62 times. 62 times is 62 days. Araw-araw ka nagbabasa. At magiging buhay mo na yan at magiging habit mo na. Napiling mo, pag hindi mo ginawa, kulang ang buhay mo. Para din yung magsisimba. Pag hindi nga kapagsimba ng linggo, piling mo kulang. Tama, Ate Ranbel? Di ba? So, ganyan ang buhay nating mga Kristiyano. Kung gusto mong maging healthy ka ba, marami kang gagawin, di ba? Hindi ka pwedeng maging healthy nang nakatunganga ka lang. At doon sa relasyon mo sa Diyos, hindi rin magiging ang tawag ito, hindi rin magiging malusog ang relasyon mo kung wala ka rin gagawin. Di ba? Amen! Oh, lakas ang amen ni Ate Lota. So, ganyan po ang buhay natin. So, did you learn something? Yeah. Kailangan mo ng faith. Doon sa ginagawa mo, sa relasyon mo sa Diyos, kailangan mo rin ng faith. Di ba? Paano mo mapapatunayan na totoo nga ang Diyos sa buhay mo kung hindi mo naman nararanasan? Diba? At mararanasan mo lang yan kapag pinapractice mo yung pinag-aaralan mong salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita. Nanampalataya ako, matatanggal yung aking hapo.
Hello? Kasi may asthma ako dati, di ba? Pag nagsasalita ako, kinakapos ako. Ngayon, hindi. So, nakita ko na, di ba? Kasi naniwala ako, kapag ako nag-jogging araw-araw o every other day, matatanggal. Kasi mababanat yung ano mo, yung pag tumatakbo ka kasing gano'n, lumalakas yung hangin sa katawan mo eh. So, natatanggal, di ba? So, nakita ko. Kaya nga sigurado eh, di ba? Sabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Eto yan. Tapos na tayo at alas 2 na. Ate Kisli. O, ano sabi? Magtiwala ang buong puso sa Panginoon at huwag kang mananalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at tutulong niya sa iyo habang oras. Oh, maliwanag ba? Amen. Faith at complete trust. Siyempre, magtitiwala ka lang naman kapag ka ikaw ay may pananampalataya. Dahil kilala mo, parang yung sinasabi ko, di ba? Sabi nung tumatawid, di ba? May pinanonood sila. Parang sa circus, tumatawid yung lalaki. Sabi ng mga nanonood, ay, ang galing mo. Believe na believe ako sa iyo. Di ba? Ang sagot ngayon nung gumagano, sige, talaga bang believe ka sa akin? Sumakay ka sa likod ko at itatawid kita. O, hindi siya sumakay. Bakit? Takot siya. Yung pala, hindi naman siya nananampalataya, naniniwala lang siya. Di ba? Iba kasi yung pananampalataya sa believe eh, paniniwala. O maya-maya may dumating na isang mama, isang binata. Sumakay siya sa likod. O, itawid siya, di ba? Bakit siya sumakay sa likod? Kasi kilala niya yung nagtatawid dahil tatay niya. Hello? Di ba? Ayan din ang Panginoon. Kung kilala mo si Lord, may laki ang tiwala mo. Kung hindi mo nararanasan yung buhay sa piling ng Panginoon, hindi ka maniniwala, di ba? So ngayon, kapag marami ng himalang ginawa sa iyong Diyos na nakikita mo ng dalawang mata mo, you practice the Word of God and you will understand that you will stand firm in His words. Did you learn something? Amen. Faith without works is dead. Ang pananampalataya daw na walang gawa ay patay. Okay, pwede tayong tumayo. Tayo manalangin. Praise God. Hallelujah. At Weng, salamat doon sa magandang patutuo. Praise God. Hallelujah. So, Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito. Salamat po sa mga salita mo. Salamat po, Panginoon, na kailangan naming manampalataya sa iyo ng buong puso para maranasan namin ang kabutihan mo sa buhay na inihanda mo sa aming lahat. Kaya ako po'y naniniwala at nananampalataya, anuman po ang aming bundok ng problema, anuman pong bagyo ng buhay na dinadaanan ng mga taong nakakapakinig ngayon, ng mga kasamahan ko, o ng mga wala rito at nakakapanood lamang, naniniwala pa ako at nananampalataya ng buong puso. Kapag sila'y mananampalataya, kaya nilang itulak o kaya nilang alisin sa pamamagitan ng Diyos na sumasa kanila ang lahat ng problema at kabigatan na meron sila. Kaya Panginoon, salamat po ng marami at sa araw na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil alam namin may gagawin kang kakaiba sa buhay naming lahat. At dalangin ko po sa bawat isa na kami pong lahat ay gamitin mo mightily para po ipahayag ang kabutihan mo at maitaas ka sa lugar na ito sa pamamagitan ng aming mga buhay. Kaya Panginoon, salamat po ng marami. Pinagkakatiwala ko po sila sa inyo at nawa po ang pag-ibig mo, ang mayamang grasya ng anak at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.